Hello guys! For today's video, si Snow naman ang ating paliliguan. Ang aming dog na pioneer dito sa aming bahay. So, si Snow, siya lang naman ang aming dog na super hirap paliguan. Yan, kita nyo na. Umpisa pa lang, struggle na agad. Yan. Talagang medyo parang nagkaroon siya ng trauma kasi yung unang ligo niya dito sa bahay, super liit pa siya noon, mga 1 month. So, pinaliguan ko siya sa aming lababo kasi nga sobrang liit niya. Para siyang daga as in. So, parang ang pinaligo ko kasi sa kanya yung tap water. So, parang nagulat siya. Simula nun, nagkaroon na siya ng trauma sa tubig. So, tip lang sa mga dog owners, yung first na experience nila sa isang bagay dapat ay masaya. Yung hindi sila yung matotrauma. Para the whole life nila, makikita nila yung bagay na yon as magandang experience. Hindi sila magkakaroon ng takot, yan, katulad niyan. Kita niyo naman, sobrang struggle ang inaabot ko dyan kapag pinaliliguan ko si Snow. Ang pangalan ng dog namin na ito ay si Snow. Siya ang kauna-unahang dog na nandito sa aming bahay, na aming inadapt. Bale, meron palang mas una pa kaso, namatay na yon. Yun yung ate niya. So, ito naman, si Snow. So, siya yung pumalit dun sa atin niya na namatay. Namatay kasi nga nilason. So, bale, simula nung magkaroon kami ng dog na nalason, hindi na namin sila pinagstay sa labas. Dito na namin sila pinagstay. So, ayan na nga. Pagkatapos natin basain ang kanyang katawan, unti-unti na natin siyang sasabunin. So, yan, medyo hindi na naman po nakuha ng camera ang ating ginagawa. Pagpasensyahan nyo na. At masyadong nakaka-stress paliguan si Snow, kaya hindi na natin napansin ang camera ay hindi na pala nakatapat. So, yan, yung under niya, bilang nakatayo siya kanina, yung under niya, nilalagyan na rin natin ng sabon. So, bali ito si Snow, kapag kaya ng pinaliliguan mo, kailangan mabilis ang reflexes mo. Kasi, ang galing niya tumakas. Nakakapunta siya agad dun sa bandang pinto. So, kailangan alam na alam mo kung paano mo siya paliliguan. Kumbaga sa gamay mo dapat. Kasi sa isang iglap, makakatakas siya. So, kailangan alam mo siya, saan mo siya hawakan. Ako, kadalasan hinahawakan ko siya in between ng legs niya sa likod, saka bandang tiyan. Yun. Pag dun mo siya hinawakan, hindi na siya makakawala. Kanya lang, mag-iingat ka pa rin sa kanyang mga kuko. Kasi medyo nakakakalmot siya. Lalo kapag kayo medyo nai-stress na siya. Makakalmot ka niya talaga kung hindi mo siya kayang i-handle. So, yan. Lagyan natin ng shampoo. Lagi nating uunahin yung bandang puwetan. So, paakyat yun sa ulo. From puwet, paakyat sa ulo. Tapos yung ulo nila, inihuhuli ko yan kasi nga para hindi agad sila lamigin. Kasi ibababad pa natin yan ng 5 minutes yung shampoo na ginamit natin. Para manuot sa mga fur, sa kanyang skin, yung pinaka-shampoo. Kasi yan yung shampoo na pangtanggal ng garapata at tick or fleece, ganyan. So may pa isa-isa kasi silang garapata. Yan. Kaya kailangan once a week dapat paliguan sila. Kanya lang medyo yung schedule natin masyadong busy kaya hindi natin nasusunod yung ganong schedule. Pero kung nasunod natin yung ganon, baka sakaling wala na talaga silang alaga sa kanilang mga fur. So yan, lang natin, i-massage lang po natin sa kanya yung shampoo. Hanggang sa buntot, hanggang sa mga paw. Huwag lang po natin hayaang mapasok sa mata o kaya sa ilong, sa bibig.
I-avoid po natin yun kasi possible toxin itong shampoo na to para sa kanila pag na-ingest nila. So, try to avoid na wag mapunta sa eyes, nose, ears, and mouth. So, yung mga opening na yon. So, lahat yan sa in-between ng paws, kilagyan mo. Kanya lang ito si Snow, medyo challenging to eh. Kapag dating sa paw, ayaw niya talagang hinahawakan yung paw niya. Magkakakalimutan kayo pagka ginawa mo yun. So, ang ginagawa ko na lang is yung sa bandang legs na lang. Siguro, yung pinaka nahuhulog na lang na sabon pababa, yun na lang mapupunta sa po kasi medyo challenging talaga pagdating sa po. So, yan, ganyan lang. I-massage lang tapos ibababad po natin yan ng 3 to 5 minutes. Tignan nyo, hindi na siya mapakali. Oh. Gusto na niya talagang tumakbo. So, yan, nahawakan ko yung po niya sa likod. Yan, tinaas ko ng paganyan para masilip ko at may nasilip nga ako na garapata. Kasi kadalasan doon yan nagtatago sa mga po nila. So, kailangan matanggal yun. Kasi pag hindi nyo yung natanggal, lalaki yun. Yung mga garapata na yun hanggang sa naubos na nila yung sustansya ng katawan ng dogs nyo. So, kaya naman na yan. Tignan mo, challenge talaga oh. Oh, kung hindi mabilis yung reflexes mo sa ganitong aso, walang mangyayari. Itong aso na to napaka-nervyoso, sobra. Yan, trauma yan nung first bat niya kasi hindi naging maganda yung kanyang experience. Kaya yan, hanggang sa 3 years old na siya, dala-dala pa rin niya yung trauma sa tubig. So, advice sa mga dog owner, first experience ng mga dogs nyo, sa lahat ng first experience niya, kailangan na maganda. Hindi yung nakakatrauma para hindi sila magugulat. So, hindi ko na kasi sila pinag-warm water kasi para mapreskohan. Kasi sa sobrang init ng panahon dito sa Paniki, Tarlac, tapos mainit pa ipangliligo mo, hindi naman sila mapipreskohan pagka ganun. So, sa umpisa lang naman, magugulat sila sa tubig. Pero sa mga susunod na mga minuto, okay na yon. Baga sa mas mapipreskohan sila kapag yung tap water. So, yan, habang nakatayo siya, nililinis ko yung under ng kanyang body, yan sa mga dodo niya, yan, mga private part niya, yan, lahat yan, dadaanan natin, wala tayong malalampasan, kailangan, para talagang kung may nagtatago man dyan na alaga, talagang matsugi, di ba? Yan, kapag meron kayong dog, kailangan ay matyaga talaga kayo. Hindi pwede dito yung tamad. So, pagpapaligo, kailangan may alam din kayo. I-avoid nyo na mapapasukan yung kanyang tenga, mata. Lalo na ng mga soap na ginagamit nyo, baka masyadong nakaka-irritate. Yan, kailangan banlawan din maigi. Kasi mangangatiyan sila pag hindi na banlawan. Magkakaroon pa ng mga iritasyon sa balat. So, yan. Ganyan lang. Medyo struggle pero makakaraos din. Yan. Pag nakaligo naman yan, napaka ginhawa yan sa kanila. So, ito palang si Snow. Sa lahat ng dogs namin, siya yung pinaka-mailap. Napaka-nervyosa. Kasi ito pala sa story time, galing po siya sa Manila. So, ang amo niya ay si Mang Nestor. Every time na magkakaroon ng bagong anak yung dogs niya, yon namimigay siya. So, yan, nabigyan kami. Kasi yung dogs niya, aspin lang din yon pero pagala-gala. So, kada babalik sa buntis, yan, laging may mga baby. So yan siya, yun ang kanyang story. Galing siya sa Manila kay Mang Nestor. Medyo mailap nga lang siya, nagmana siya sa nanay niya kasi yung nanay niya medyo mailap din.
Yung ganyang behavior niya na parang hindi nagtatrust sa kahit kanino, yan, sa mama niya yan nakuha. Ganyan na ganyan yung nanay niya. So, hindi na yan mababago kasi yan talaga yung traits niya eh. So, dapat alam mo na lang talaga kung paano mo siya i-handle. Kung paano diskarte mo na gawin sa kanya yung mga dapat na gawin. So, sa pag-aalaga ng aso, kailangan talagang meron kang knowledge. Hindi pwede yung ikaw lang, yung alam mo lang. Kailangan mag-research ka rin. Yan. I-massage mo lang para talagang sila na napunta yung mga dapat mapunta sa mga fur at skin nila. Matreat sila ng maayos para mawala yung kanilang mga alaga. So, kapag may dogs ka, talagang yan ang isa sa responsibilities mo. Paliguan sila. Maximum 1 month. Pero kung masipag ka, once a week. Yan. Yan yung mga responsibilities. Pakakainin mo sila on time. Every pupo nila, dadakutin mo. Ganun. Kung masipag-sipag ka at gusto mo rin maging healthy, i-walk mo sila araw-araw. Ang magbe-benefit nun, yung dogs, pati na rin ikaw. Pero sa kaso namin, hindi kami nakakapag-walking na ngayon. Kasi nga, masyadong busy. Kaya ang ginagawa na lang namin, hinahayaan namin sila mag-roam around dito sa bahay. Pag-alagala lang sila, walang nakatali sa mga yan. Kasi hindi sila nasanay ng nakatali. At kawawa rin naman sila kung itatali nyo lang, di ba? Parang mga bata lang naman yan eh. Pwede mo naman silang sawayin. Unti-unti malalaman nila yung hindi dapat gawin at dapat gawin. Sasabihin mo lang na no. Pag narinig nila sa'yo na medyo galit yung boses mo, hindi na nila gagawin. Para lang din silang bata. Pwede mo talaga silang i-train. So, yan siya. Nagbabalak tumakas. Ito yung aking dog na habang pinaliliguan ay walang humpay ang pagtalon. Yan. Yan, ganyan. Kaya hinahayaan ko na lang siya para pinaka-exercise na rin niya. Kasi nga hindi kami nakakapag-walking. Yan, parang kangaroo lang siya. Yan, ganyan ang ginagawa niya kapag hanggat hindi pa siya nakakalabas sa banyo na yan. Ganyan ang kanyang ginagawa. So, ibababad natin siya ng 5 minutes. Ayan, ganyan lang siya. Magtatatalon lang muna siya. O, naka 5 minutes na tayo, guys. Ayan na, magbabanlaw na tayo. Kung mapapansin nyo, medyo madilim kasi nga po, ang ilaw namin ay may kakonektado na exhaust fan. So, pag inon mo ang ilaw, kasabay mabubuksan ang exhaust fan. So, mas lalamigin sila pagka ganun. Kaya, ang ginagamit ko pong ilaw, yung solar lights lang po yan. Para lang makita ko sila habang pinaliliguan. Kasi ang dogs, lamigin po talaga yan. Kaya hanggat maaari kung paliliguan nyo sila, wag yung sa may hangin. Para hindi naman sila lamigin agad. So, ang aming switch ay magkakonect ang exhaust at light. Kaya hindi natin ma-open. Yan, tignan nyo. Struggle talaga ang pagbabanlaw. Nagbabanlaw na po kami yan. Yan, ginagawa niya. Tumatayo ng ganyan kasi natatakot siyang mapasukan sa tenga. Kasi yung kanyang tenga ay bukas na bukas. Si Snow, kung titignan nyo, parang ang breed niya is parang rat terrier. Kung familiar kayo sa rat terrier, ganun yung niya, build up niya. So, siguro, I think meron tong lahi. Siyempre, pag gaganyan, nalalahi-lahian na lang yan eh. Hindi to purong Aspin, baka may lahi rin tong iba. So, yan, yung itsura niya, kung titingnan nyo, para siyang rat terrier. Rat terrier na parang Jack Russell, kasi pandak to eh. Siguro, nagkasama-sama na lang, yung mga lahi-lahi, yan.
Kaya nagkaroon siya ng konting kamuka. Pero aspin talaga siya, mas marami yung percent ng aspin siya. So, yan, ganyang kahirap, ka-challenge ang magpaligo kay Snow. Kaya talagang siya ang hinuhuli ko. Kasi siya yung pinakamahirap talaga. Yan, ayan, magtatatalo na naman siya na parang kangaroo. So, yung tubig, wag po natin itutok sa tenga. Ang stroke ng tubig is sa batok. Kung bandang ulo ang inyong babanlawan. Para kung tumulo man, pababa. Hindi yung papasok sa tenga. So, pagka ganyan, hindi pa siya nagsishake, tanggalin ko muna yung tutok ng tubig sa kanya. Tututok ko muna doon sa bandang katawan para hindi papasok sa tenga. Yan, ganyan siya. So, parang exercise na rin niya yan. Habang naliligo, nagtatatalo ng ganyan. Although medyo nakakapagod tingnan, pero walang choice. Kasi pagka tinali mo siya, nasasakal. Kapag ka naman hinawakan mo, puro kalmot naman ang aabutin mo. So, wala talagang choice. Hindi katulad ni Shadow. Sa kayo iba pa yung tatlo. Ay, si Yoko ganito rin eh. Hindi nga lang tumatalon si Yoko. So, si Shadow lang talaga yung pinaka madaling paliguan. Ito naman si Snow ang pinaka mahirap. Yan yung mga aming dogs na talagang alagang-alaga sa aming bahay. Hindi sila yung tipong ginugutom. Hindi sila yung tipong hinahayaang mainitan, maarawan sa labas. Kapag kami ay umaalis, andito sila sa loob ng bahay. House dog sila. Kasi mahirap silang iwan dun sa labas, sa garahe. Kasi nga mayroong mga tao na hindi talaga mahilig sa dog. Kapag naingayan, lalasunin. Yun. Kaya ingatan nyo lang po ang dog nyo hanggat maaari. I-safety nyo siya bago kayo umalis. Para yung mga masasamang tao, hindi magkaroon ng chance na sila ay gawa ng masama. Pwede silang hagisan ng kung ano dyan na ikakamatay nila. So, beware lang po na meron talagang mga ganong klaseng tao na kayang pumatay ng inosenteng hayop para lang maging masaya sa kanilang pakiramdam. Wala silang pakialam kahit ikamatay ng mga hayop yung gagawin nila. Kaya bilang owner, dapat tayo ay protektahan natin sila sa lahat ng bagay. Sa abot ng ating makakaya, protektahan natin sila. Yun ang totoong dog lover. Yun yung totoong dog owner. Responsible sa lahat ng bagay. So, ang pag-aalaga ng aso ay hindi simpleng bagay. Ito po ay malaking responsibilities na kailangan po nating malaman. Hindi lang po tayo basta nakyutan. Yan po ay may mga kalakip na malaking responsibilities para rin talaga kayong kumuha ng another member of the family. Pakakainin nyo, paliliguan nyo, dadakutin nyo yung pupo, iwawalk nyo, hanggat maaari, i-exercise nyo siya, yung mental stimulant. Kung di man siya makapag-walk, mag-play kayo sa bahay. As in, parang bata rin siya na bibigyan mo ng atensyon. Hindi siya pwedeng parang nalulungkot, ganyan. Siyempre mayroon din silang pakiramdam. So, yung kanilang mga beddings, kailangan malinis. Although hindi naman sobrang linis kasi rin sila pag-alagala rin sila dito sa sa paligid. Bale, regular lang ang pagpapalit. So, ayan na. Nag-uumpisa na naman sila magrambulan after maligo. Yan ang kanilang gawain. So, itong si Snow, saka si Bailey, yan, dalawang yan, pareha silang heat.
Ibig sabihin ng heat, meron silang period. May regla. So, yung mga boys namin, si Shadow at Yoko, ay nababaliw na naman. Nababaliw na naman sa kanilang kagandahan. So, pagka ganyan, may mga dogs kayo na ganyan, kailangan nyo silang paghiwalayin. Pagka yung time na in heat ang female dog. Pwede silang maglaro, pero kailangan i-supervise. Kapag hinahump na ng boys ang girls, ay kailangan nyo ng paghiwalayin. Kailangan nyo na ikulong ang boys para hindi nila mahump ang girl. Diba? Ang girls. Kasi dalawa sila. So, yun lang ang kanilang mga gawain. Yan. Ligo, wiwi, pupu, kain. Yan. That's how is the dog life. Yan. Loyal companion, angels na sinend ni God para sa atin, para tayo ay pasayahin, para tayo ay gawing responsible in so many ways. Babaguhin ng dog ang iyong personality na hindi mo napapansin, nagiging responsible ka na sa lahat ng bagay. Sila ang ating stress reliever. Yes, kapag na-stress ka, tingnan mo lang sila, magiging masaya ka na. Yun lang yun. Kaya sa mga gusto mag-dog dyan, make sure, lang po kayo, handa lang po kayo sa mga responsibilities. Yes, ayan o. Gusto nang i-hump ni Shadow si Snow. So, yan, supervise lang para hindi sila magka-baby. Alam nyo na, mahirap, dadami lalo sila. So, kailangan supervise talaga sa mga dogs. Yan mo silang maglaro, pero pagka alam mong ihahump, paghihiwalayin mo. Kasi kailangan pa rin nila mag-play. Importante sa mga dog pack ang nagpe-play kasi natuturuan din nila ang isa't isa sa mga bagay-bagay. Just let them play, 'di ba? Parang bata rin 'yan. Kailangan nila makipag-socialize sa bawat isa. Saka sa ganung paraan na hinahayaan mo sila mag-play, kinokorek din nila yung isa't isa. Halimbawa, isa makulit na, kokorek niya 'yon. So sila nagkokorektan sila ng mga behavior nila. Yon. So, yan na si Snow. Gusto na niyang pumasok sa loob. Kasi pagkaligo niyan, gusto niya nagstay na siya doon sa kulungan niya. Cozy na siya doon. Inaantok na. Yan. Inintay na lang niyang papasukin ko siya. So, kaya, love lang po. Mahalin niyo po ang inyong mga dogs, ang inyong mga pets. Furry pets. Yan. In return, napaka-rewarding naman po. At magiging masaya ang inyong life. Magiging stress-free pag nakikita nyo sila. Kasi ginagawa niyang busy ang buhay nyo eh. Diba? Busy sa kadadakot ng pupo, kapupunas ng wiwi, kakapakain. Masaya. Mahirap na masaya. Pero mas naging ibabaw pa rin ang saya, syempre. Ganun lang naman ang buhay eh. Kailangan mo lang matuto. Tinuturuan ka nilang maging disiplinado in life. Diba? Yun yung mga naituturo ng dog sa atin na hindi natin napapansin. Yung disiplina. Number 1 sa akin yun, disiplina. Kasi pag di mo sila napakain sa tamang oras, masusuka sila. So, kailangan mo talagang tingnan ng oras palagi. Tuturuan ka rin nilang maging patience. Yung patience mo, pahabain nila. So, hanggang dito na lang po. Wag po tayong kukuha ng dogs kung di po tayo handa sa mga responsibilities. Isang munting paalala lamang po. Okay, sana po may natutunan po kayo sa aming munting vlog. Thanks for watching. See you on the next one. Bye! Snow, say God bless. God bless you po. Abang-abang sa mga next nating vlog. Sana po may natutunan kayo kahit papaano.
Thank you. Bye!